Magandang araw mga boss. Kung napanood nyo yung part 1 nito, masalimuot yung nangyari kay customer dahil pinagpapalitan yung mga pyesa niya dito sa sasakyan niya. Ibig kong sabihin dito sa pangilalim niya na ganun pa rin daw, hindi nawala yung problema ni customer. Ang problema ko ngayon, ako yung sasalo ng problema ni customer. At ang tanong, magawa ko naman kaya yung problema ni customer na hindi na ako magpapalit pa ng pyesa. Kasi nga ang problema dito ni customer, pag nalulubak siya, bukod sa merong vibration, meron pa itong lagutukan na talagang mapapawaw ka kung napanood mo yung part 1 ng video. Pang-apat na ako sa gagawa dito mga boss. Sana lang magawa ko itong sasakyan ni customer. Tulungan nawa ako ng Diyos. Dahil gaya nga ng lagi kong sinasabi, hindi ko ito magagawa kung hindi niya ako tutulungan. Ayun talaga yung katotohanan ng paniniwala ko. At sa naging diagnose ko dito mga boss, ang pinanggalingan ng problema, itong rack and pinion or steering assembly. Sa pagtanggal ng rack and pinion ito mga boss, syempre naman unang-una, i-disengage mo itong tie rod niya dito sa steering knuckle. Tapos yung 2 bolt na number 19 dito sa cross member, luwagan mo yun para bumaba ng kaunti yung cross member nang sa ganon maluwag mong matanggal itong rack and pinion. At dahil sana i-disengage mo na yung tie rod, tapos yung cross member na ibaba mo na rin siya ng kaunti, pwede mo na ngayon tanggalin yung bolt dito sa steering shaft na nakarugtong dito sa rack and pinion mo. Luwagan mo lang yung bolt na number 14 dyan mga boss, gamit ka ng backstring sa number 14. Pag maluwag na yan, pwede mo na yung kamayin para mas mabilis mong matanggal itong bolt. O diba, tanggal mo na yung bolt. Ang susunod kong gagawin dyan mga boss, kukuha ngayon ako ng higaan, iilalim na ako ngayon para maluwagan ko naman yung 2 bolt na number 17. Ayan, dito yan sa rack and pinion. Ayan, humahawak sa kanya. 2 bolt lang naman yan mga boss na number 17. Kailangan mo matanggal yan. Siyempre naman mga boss, para matanggal mo yan, kikilos ka. Hindi mo yan makukuha sa tingin. Kumuha ka ng backstring sa number 17, tsaka mo ngayon siya luwagan. Pag maluwag na, pwede mo nang kamayin yan mga boss. Mahirap din kasi pumesto sa ilalim ng sasakyan mga boss, nakakangalay sa leeg, o diba? Natanggal ko na itong bolt na number 17, lipat ka naman ngayon sa isa pang bolt. 2 kasi yan mga boss eh. Kaya kailangan sasamahan mo yan ng kaunting tiis, kaunting tiyaga. Kung ikaw ang magdi-DIY ng sasakyan mo, huwag kang mag-alala dahil pag naluwagan mo naman yung bolt na number 17, madali na lang yan, kakamayin mo na lang siya, o diba, tanggal ko na rin. Tapos silahin mo na pababa itong rack and pinion dahil wala na yung bolt niya na number 14. Kaya bibitaw na yan sa steering shaft mo. At dahil nga sa bumaba na itong cross member mo sa pagkakaluwag mo ng 2 bolt, hihilahin mo na lang ngayon itong rack and pinion mo palabas. Medyo iiwas mo lang siya kung may sasabitan na kung kailangan mong magtanggal ng mga nakaharang, tanggalin mo. Ang tinanggal ko lang naman dyan itong stabilizer linkage eh, pati yung clamp bushing. At dito na tayo sa rack and pinion. Una, luwagan ko itong lock nut niya mga boss sa rack guide screw. Nakita nyo naman ginamit ko panluwag, yabi tubo lang. Tapos itong steering boot, tatanggalin mo yan mga boss. Kasi nga, kailangan mong matanggal itong rack end dito sa steering rack. Sa pagtanggal naman ng rack end mga boss, gagamit ka ulit yan ng yabi tubo para maluwagan mo itong rack end dito sa steering rack. Pag maluwag na yan, pwede mo na yung kamayin para ma-disengage mo na itong rack end dito sa steering rack mo. Ganon din dito sa kabilang side mga boss, pag binaligtad mo yan, same procedure. Gamit yung plier, tanggalin mo yung 2 clamp dito sa steering boot. Pag matigas ang kapit ng steering boot mga boss, gumamit ka ng manipis na flat screw. Ipasok mo yan sa steering boot, tsaka mo siya ipihit para lumuwag itong steering boot at madali mo siyang matanggal. Tapos gamit ka ulit ng yabi tubo, luwagan mo na ngayon itong rack end. O diba, maluwag na siya. O di kamayin mo na yan para mas mabilis mong matanggal itong rack end. Ganun lang. Tapos, baligtarin mo ulit itong rack and pinion mo, gumamit ka ng manipis sa flat screw. Ingatan mong tanggalin itong oil seal niya para hindi ka na gumastos pa. Dahil sa hindi naman ganoon kahirap yan para tanggalin. Tapos, baligtarin mo itong steering rack mo. Gamit ka ulit ng yabi tubo para tuluyan mo nang tanggalin itong lock nut niya dito sa rack guide screw. Ito lang ang tip ko sa inyo mga boss. Tandaan nyo itong adjuster ng lock nut nyo dito sa rack guide screw. Para pag binuo mo na yan, may balik mo rin siya sa dati niyang ikot. At pag natanggal mo na itong rack guide screw, dito ka naman magluluwag sa pinion adjusting screw. Actually mga boss, pinaluwagan ko sa machine shop yan. Kaya kung makikita nyo, may ginagamit ako na special tools niya panluwag dito sa pinion adjusting screw.
Pag maluwag na yan mga boss, pwede mo na ngayon tanggalin yung pinion adjusting screw niya. Ayan, ayan mga boss. Tapos, itong steering rack mo mga boss, itulak mo yan, tsaka mo ngayon hilahin itong pinion mo. Dahil sa natanggal mo na yung pinion, pwede mo na ngayon hilahin palabas itong steering rack mo dito sa housing. At pag natanggal mo na yan, ituktok mo itong housing ng steering rack mo para matanggal itong steering guide. Dahil tanggal na yan, pwede mo na ngayon linisan itong parts ng steering mo. Kung mapapansin nyo itong steering rack niya o kinakalawang na, wala pa siyang grasa. Alam nyo mga boss, ayan ang lagi kong napapansin pag naglilinis ako ng mga EPS. Halos wala siyang grasa pag tinanggal ko. Ultimo itong housing ng steering rack, wala rin niyang gaanong grasa mga boss. Parang dinampian lang ba siya? Kaya minsan may binuksan ako niyan mga boss, grabe yung ingay eh. Yun naman pala, kinalawang na ng husto yung loob dahil nga sa napasukan siya ng tubig. Ayun ang nangyari, tumigas na ipihit yung manibela tapos napakaingay. Ito naman, grabe naman yung lagutukan nito pag napadaan sa lubak. Kaya naman pala mga boss, kung makikita nyo, wala na siyang grasa. Na kung nakita nyo yung rack, di ba? Kinalawang na siya. Sa paglinis naman na ginawa ko dito mga boss, gasolina lang ang pinalinis ko dyan. Tapos gumamit ako ng malinis na basahan. Na syempre naman, dapat bago nyo ibalik yan o bago nyo i-assemble, dapat tuyong-tuyo siya. At itong nililinis ko mga boss, ayan yung steering rack housing niya na yung grasa niyan sa loob tumigas na. Kaya tinanggal ko pa yon, tsaka ako ngayon siya nilinis maigi. At after mo yan mahugasan ng gasolina, punasan mo yan ng maigi hanggang sa matuyo. At ito na mga boss, pinahirang ko na ng grasa itong steering rack niya. Kinapalan ko na yan. Tsaka ako ngayon yan ipapasok dito sa housing ng steering rack. Tapos ilalabas-masok ko yan mga boss para yung grasa dito sa steering rack kumalat dito sa loob ng housing niya. Siyempre naman, inuna kong lagyan ng grasa dyan yung paglalagyan mo ng pinion. Kasi dyan talaga yung panggagalingan ng lagutok kapag natuyuan yan ng grasa. Dyan kasi nakakonek yung manibela natin mga boss, yung steering shaft nakaduktong dito sa pinion niya. Tapos yung pinion naman, yung pinion gear niya tatama naman dito sa steering rack. Ayan yung magpapakaliwat kanan. Pakita ko sa inyo yung pinion gear mga boss. Ayan, yan nilagyan ko ng grasa. Andyan na rin yung bearing niya. Ayan, pinihit mo yan mga boss. Yung gear na yan tatama yan dun sa steering rack. Kaya nga pag pinipihit nyo yung manibela nyo, naililiko nyo siya ng pakaliwa or pakanan. Yun nga ay dahil sa yan yung nilalagay ko, yung pinion gear niya. Ayan ang nagpapakaliwat kanan dito sa pagliko nyo ng manibela. Ngayon bakit nagtataka kayo, bakit siya malambot? Hindi naman siya power steering na diploid. Kasi ang design na nito, EPS. May nakalagay na motor dito sa steering column niya. Na kung tawagin nga, electric power steering. Tama na mga boss, nilagay ko na itong rack guide, tapos lagyan ko ng grasa yan, tsaka ako isunod yung spring. Tapos ito na yung rack guide screw niya, nilagay ko na rin, dahil sa may tandayan mga boss, dapat maibalik mo yan sa dati niyang position. Tapos medyo pihit-pihitin mo na itong pinion mo, para malaman mo kung okay ba yung mga bearing dyan, kung wala sang sabit. At pag okay naman, o pwede mo na ngayon ilagay itong pinion adjusting screw. Nilagyan ko rin yan ng tanda mga boss, para sigurado ako na pag binalik ko yan, wala akong maging problema. Sa paghigpit niyan mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo. At pag okay na yung pagkakahigpit nyo dyan mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong oil seal niya. Dahil mahaba itong video mga boss, abangan nyo sa part 2 kung nawala ba yung ingay nito o hindi. Muli maraming salamat sa panonood at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!